Sinulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalakas ng public-private partnerships para sa mga proyekto ng malalayong rehiyon bilang bahagi ng malawakang bisyon ng Association of Southeast Asian Nations sa BIMP or Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area para sa susunod na dekada. Ito ang binigyang diin ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno, kung saan ito ang naging napagkansuduan ng bansang Brunei, Indonesia, Malaysia at ng Pilipinas sa naganap na Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area Meeting kagabi. Layunin ng hakbang na ito ang pagpabilis ng mga high-impact priority projects katulad ng mga rehiyon sa Mindanao, particularmente sa Laguindingan Airport Development at Mindanao Visayas Interconnection Grid na inaasahan na makatutulong sa pakipag-ugnayan at pagpapaunlad ng mga malalayong lugar ng apat ng bansa ng ASEAN. Binigyang diin din ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pagsulong sa isang dekadang plano na matiyak ang mas inklusibo at balanseng pag-unlad sa mga underserved areas ng apat na bansa na kasapi na isa sa maging halimbawa nito para sa ating bansa, ang Mindanao at sa Palawan. Itinatag ang BIMP EAGA noong 1994 bilang isang Sub-Regional Economic Cooperation Initiative na naglalayong pabilisin ang socio-economic development at palakasin ang kalakalan, turismo at pamumuhunan sa mga geographically remote areas dito sa Southeast Asia. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno. The BIMP-IAGA Summit in Cebu for us marks a very defining moment really for the relationship between the four countries, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines. And yesterday, the four leaders of the four countries approved the way forward for BIMP-IAGA, the BEV 2035 or the BIMP-IAGA Vision 2035, which aligns with the reason why this BIMP-IAGA cooperation was created. This is to underserve the areas within the four countries, particularly the whole of the Sultanate of Brunei, and for the Philippines, Mindanao and Palawan. Ang naging pahayag ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno. At Bombo Dennis, Bombo Everly, katatapos lang na naging press briefing ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa International Media Center kung saan kanyang nilahad ang mga naging pinag-usapan ng mga bansa sa kasapi ng ASEAN sa naganap na plenary meeting ng Association of Southeast Asian Nations kung saan isa sa naging napag-usapan nila yung magiging plano para sa energy saving ng ating rehiyon dito sa Southeast Asia. At isa rin sa naging napag-usapan kung ano ang magiging hakbang ng rehiyon para sa pag-acknowledge ng gobyerno ng bansang Myanmar at pag-release o pagpabalik ng democratically elected ng gobyerno ng Myanmar. At isa rin sa napag-usapan din nila ang magiging hakbang ng mga rehiyon ng ASEAN para sa West Philippine Sea na sa ngayon nakipag-ugnayan sila sa mga bansang kasapi ng rehiyon at ng People's Republic at China para sa pag-acknowledge, pag-recognize ng desisyon ng UNCLOS para sa disputed territories ng West Philippine Sea. At so far, Bombo Dennis at Bombo Everly, wala namang naging development or update na binigay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa energy at fuel sharing initiative
ng mga bansang kasapi ng ASEAN at i-expect na mapag-uusapan nila sa mga later meetings ng na pagiging pangungunahan ng ating bansa para sa chairship ng ating bansa sa Association of Southeast Asian Nations ngayon, Bombo Dennis. Okay, may tanong ko lang, Bombo Rex, kailan ba yung closing nito at ano yung mga nakalatag na mga preparasyon ng inyong lalawigan at pati na yung katuwang yung national government para dito sa mga programa para naman sa pagtatapos ng mga malalaking aktibidad na ito dyan sa inyong lugar? So far, Bombo Dennis, ngayong gabi gaganapin ang gala dinner na pangunahan ni President Bongbong Marcos dito rin sa isa sa mga hotels dito sa lungsod ng Lapu-Lapu para sa pagtatapos ng naging pagpupulong ng mga nation state heads dito sa Association Southeast Asian Nations Leaders Meeting. At saka isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng ating lokal at national na mga agencies na nakadeploy ngayon ang paghatid ng ating mga state leaders patungo sa Mactan Cebu International Airport at Mactan at Benito F1 Airbase dito sa lungsod ng Lapu-Lapu. At ngayon, currently, may nagpapatuloy pa rin ang mga road closures at lockdowns, lalo na napapatapos na at papauwi na ang ating mga leaders dito sa lungsod ng Lapu-Lapu, Bombo Dennis. At so far, base naman sa ating naging monitoring, wala naman naging aberya o mga kaguluhan na naganap dito mismo sa venue ng Association of Southeast Asian Nations Leaders Meeting, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Rex, at mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa International Media Center sa lungsod ng Lapu-Lapu para sa 48th ASEAN Summit coverage ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Rexmon Cortez Omega. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.